Nagiinit lang ako ng tubig at nilalagyan ko ng asukal. At yun ang pinapadede ko kay baby. Ayoko nang maranasan ng mga anak ko yung tubig at asin na kung minsay asukal para lang may maiulam. 2013 at 20 years old ako noon. At nakilala ko siya noon nung galing ako sa Cebu. Nagpakilala siya sa akin ng ligaw at sinagot ko after 3 months. First date namin at fiesta noon sa lungsod. Nakatingin kami sa mga nakaparada at ang una kong napansin sa kanya ay medyo may pagkaburao. Nagpaalam kasi siya sa akin na magsi-CR lang daw siya at sinabi ko naman na okay. Nagtaka ako bakit ang tagal niyang bumalik. Papuntang bathroom ay merong nagbebentang street food. Nakita ko siya doon na kumakain at umiinom ng samalamig. Take note na naglakad lang kami papuntang lungsod kasi nga wala daw siyang pamasahe. Nung nakita ko siya noon ay hindi ko siya nilapitan at bumalik na lang ako sa pwesto ko. Nung nagka-problema yung pamilya ko ay doon na humantong sa pakikipagtanan ko sa kanya. At nabuntis din ako agad. Habang nagbubuntis ako ay iniiwan niya lang ako sa bahay ng nanay niya kasi nga may work siya. Umuuwi ng hating gabi na at pagdating ng weekend, sweldo na at ang naibibigay niya lang sa akin ay 200. Kasi daw ay may utang daw siya sa workplace niya. At yung 200 na yun ay doon pa kukuha ng pangkape niya at manghihingi pa ng pangsigarilyo. Dumaan ng mga araw na wala akong naiipon para sa panganganak ko. Nagtrabaho ako while 3 months pregi ako nun para may pambili ako ng gagamitin ng bibi ko sa panganganak. And nag-stop ako after makaipon kasi lumalaki na rin ang tiyan ko. At mahirap na ring igalaw. Lalo pat yaya at katulong ang work ko nun. Nung nag-stop na ako na mag-work ay may ipinambili na ako ng mga gagamitin ng bibi ko. May natira pa sana at itatago ko para sana pandagdag sa panganganak ko. Pero naubos din yun dahil nung nalaman niya ay palagi na lang siya sa akin nakahingi at hindi na nag-work. May gusto rin akong kainin na hindi naman niya maibigay kaya ako na lang yung bumibili. Dumaan ng mga araw at buwan, walang pagbabago. Hanggang sa eto na manganganak na ako, 1K na lang yung pera ko. Itinago ko talaga yun at hindi ko sinabi sa kanya. Dumating ang petsa ng panganganak ko at sinabi ko yun sa kanya pero ang sabi niya hindi pa naman daw sumasakit yung tiyan ko. At hindi pa naman daw pumuputok yung panubigan ko. Nahintayin ko daw muna daw yun bago ako magpunta sa ospital. Hanggang sa na-overdue na nga ako. Nilagnat ako at sobrang init ko na. Yung pinatong nilang damit ng baby na basa sa noo ko ay naiga na. At suka na ako ng suka at dun pa lang ako dinala sa ospital. Pagdating ko ng ospital ay napagalitan ako ng doktor kasi nga ay overdue na ako. Dumi na daw si baby sa loob ko at malapit na daw kaming malason. Na yun daw ang dahilan kung bakit ako nagkalagnat. Iniwan ako ng partner ko at ng biyanan ko sa ospital knowing na delikado yung status ko. Sinabihan na ako ng doktor na i-CCS nila ako dahil hindi na nagpapakita ng sign si baby. At yung heartbeat niya ay pabago-bago. Ang nasa isip ko noon ay wala akong pambayad ng CS kaya sabi ko sa midwife ay gusto kong inormal. Kasi kaya ko. Ilang beses nang tinatawag ng nurse ang nagbabantay sa akin na guardian ko pero walang dumarating. 11:50 ay nanganak ako pero dinala sa NECU yung baby ko. Pabago-bago kasi yung heartbeat niya na minsan ay mahina tapos bibilis na naman ng sobrang bilis. Gutom na rin ako ng mga oras na yon kasi sinuka kong lahat ang nakain ko before ako madala sa ospital. Tinanong ako ng nurse kung may gusto daw ba akong kainin. Sabi ko, pakisabi po sa guardian ko na gusto ko ng gatas at saka skyflake. Pero nung bumalik yung nurse ay wala siyang dala kasi wala daw akong guardian. Hanggang sa nakatulugan ko na yung gutom ko. Hanggang sa narinig ko na lang yung sinabi ng midwife na kawawa raw ako. 6 PM ay inilabas na ako ng delivery room. At nung paglabas ko, doon palang dumating yung partner ko at yung nanay niya. 7 PM noon, saka pa lang ako nakakain. Isang kanin na pinarisan ng sabaw ng baka na puro mantika pa. Na walang kalaman-laman kundi sabaw lang talaga. Umabot ang 27K ang bill namin sa ospital dahil kay Bibi at walang-wala ako noon. At wala ring naibibigay yung partner ko. Nagbibigay man ng nanay niya pero pambili lang din ng gamot para kay Baby. At nung nag-okay na si Baby at nailabas na ng NECU, may inilabas na namang bill ng ospital at naiyak na ako dahil saan ko naman kukunin yun. Ang hiram ako sa ate ko noon ng 2K. At sa name ng partner ko yun pinadala. Pero pinusta ng partner ko sa swertres, baka daw swertihin. At yung 800 pinambili niya ng bigas at ulam. Kaya wala akong choice kundi lumapit sa social worker sa hospital. Na ayaw pa akong samahan ng asawa ko dahil ma-pride. At takot mapagalitan ng mga social worker. Kaya ang ginawa ko, ginulo ko yung buhok ko at binutas-butasan ko yung blouse ko. Hindi na ako naghilamos para magmukha akong kaawa-awa. Binaba ko na yung pride ko para makalabas kami ng ospital ng anak ko. At nung tinanong nila ako kung nasan daw yung partner ko ay nagsinungaling na lang ako. Sabi ko iniwanan ako sa ospital habang nanganganak at hindi na ako binalikan. Pero ang totoo yung magaling kong asawa at nanay nandun lang sa harap ng pintuan ng office. Nakasandal sa isang counter at naka-shades. Mabuti na lang naawa sa akin ng ospital at nakalabas kaming mag-ina. Pero yung experience ko na yon ang siyang nagpalamig sa nararamdaman ko sa asawa ko. Hindi siya nagbago. Ganon pa rin ang takbo ng sitwasyon na palaging wala sa bahay kasi trabaho raw. Pag nakauwi naman ay pupunta ng computer shop at maglalaro
naglaro doon. Samantalang 31 years old na siya ng time na yan. 7 months later ay nabuntis na naman ako. At dahil first time mama ko, naniwala ako sa mga sabi-sabi na dapat pahintuin sa pagbe-breastfeed si baby. At dahil wala naman akong pambili ng gatas, ay nagiinit na lang ako ng tubig at nilalagyan ko ng asukal. At yun ang pinadedede ko sa panganay ko. Awang-awa ako noon sa baby ko kahit biskwit ay wala akong pambili. Dahil nga kulang yung binibigay ng asawa ko sa isang linggo at isang beses lang din siyang umuwi. 8 months na yung tiyan ko at ganun pa rin, wala siyang pagbabago. Ayoko na ulit mangyari yung naranasan ko dati sa ospital. Ayokong maranasan ng bunso ko yung naranasan ng panganay ko na nag-uulam ng asin or tubig at minsan ay asukal para lang may maiulam. Ang ginawa ko ay nanghingi ako sa kanya ng 500 na pamasahe pa uwi sa magulang ko at ang sabi ko doon ako sa amin mga nganak kasi malapit na yung eleksyon na may mga politikong makakatulong sa akin doon. Bukas palad akong tinanggap ng mga magulang ko, kami ng mga anak ko. Pagkapanganak ko sa pangalawa ay doon ko naranasan kung paano alagaan ng isang magulang ang kanyang anak. Hindi na ako bumalik pa sa partner ko at nakipaghiwalay na rin ako kahit paanong sabihin niya. Pinuntahan niya pa ako para sumama sa kanya pero nagmatigas ako. Nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi na ako talaga bumalik kasi alam ko na rin naman yung mangyayari. 10 years later ay nandito na ako sa abroad. Single, walang jowa at nakafocus lang ako sa mga anak ko. At kahit na malayo ako sa kanila, nasa magulang ko sila. Walang sustento ang tatay nila sa kanila pero friends naman kami ng mga kapatid niya sa Facebook at ng bago niyang jowa. Nagpo-post ako ng pictures ng mga anak ko sa Facebook para lang pang-inggit. Ini-encourage ko rin yung mga nanay na walang kwenta ang asawa at sperm donor lang yung ambag. Na sana wag tayong matakot na kumawala sa taong hindi natin deserve ang pagmamahal natin. Na wag sana natin gamitin yung words na gusto kong lumaki yung anak ko ng buo ang pamilya kasi ang mga bata yung kawawa. Be courageous enough to stand for the welfare of your children and stand for yourself. Ngayon ay nabibigay ko na yung pangangailangan ng mga anak ko. Mami Len, thank you sa pagbasa ng aking kwento. Letter sender, Roma ng Surigao del Norte. Dun sa una pa lang naburaot na. Dun pa lang nakaka-turn off na. Pas na agad doon, Mima, napadalwahan ka pa. Tama yun, nasa magulang ka agad nagpunta. Hanga ako sa'yo kasi natauhan ka. Mga kabataan, huwag isolusyon ang pag-aasawa para maka-eskapo sa problema. Kasi literal na mas malaking problema ang pasukin ng mas maaga at hindi handa sa pag-aasawa. Mark my word.